Nararamdaman na sa ilang bahagi ng bansa ang epekto ng agrikultura ng matinding init. Mula sa mga pananim na natutuyo at nasisira hanggang sa mga hayop na nagkakasakit. Narito ang report. Nalulugi na ang mga magsasaka sa Zamboanga Peninsula dahil sa dinaranas nilang matinding init. Nasira ang mahigit 70 milyong pisong halaga ng mga palay sa rehiyon, pinakamarami sa Zamboanga, Sibugay. Lagpas 3 milyong pisong mais naman ang napinsala, pinakamarami sa Zamboanga del Sur. Wala kasing ulan sa rehiyon at sala sa supply ng tubig ang mga magsasaka. Mga mais din ang nanganganib sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat dahil din sa matinding init. Mula nung unang linggo ng Pebrero pa raw hindi inuulan ang lugar. Tuyo na rin ang mga kanal na pwedeng patubig sa mga maisan. Kaya mga pananim, maliliit ang bunga o kaya'y nauudlot ang pamumunga. Plano na raw ng ilang magsasaka na magpasaklolo sa lokal na pamahalaan para mapatubigan ang kanilang mga pananim. Nangamatay naman ang mga puno ng durian sa bayan ng Alamada sa Cotabato. Sa bayan naman ng Alyosan, nagkabitak-bitak na ang lupa. Natutuyo na rin ang ekta-ektaryang palayan sa Pikit, Mlang at Tulunan. Lalo't bumaba rin ang level ng tubig sa malalaking ilog. Ang 5 bayan na iyan ay sinailalim na sa state of calamity ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Bukod sa ayudang kalakip ng deklarasyon, nagbigay rin ng tulong ang Kapitolyo ng Cotabato sa mga bayan. Di lang mga pananim, pati mga baboy sa Bintar, Ilocos Norte, hindi kinakaya ang matinding init. May mga nangamatay na habang ang ilan nagkakasakit. Payo ng Provincial Veterinary Office, dapat painumin ng maraming tubig at regular na paliguan ang mga alagang hayop para makaiwas sa heat stroke. Ang mga probinsyang ito ang inaasahang daranas pa ng matinding init sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Susan Enriquez, GMA News.